Welcome back, ha? Oh, alas 2 ng umaga, nandito kami. Ito, delikado mamaya ng 3:30. Yan sabi mo. Good morning, sir. Welcome back. Executive Secretary Paquito Ochoa, other members of the Cabinet, thank you for greeting us and meeting us. Mayor Tony Calixto, Representative Emmy Calixto Rubiano, Chief of Staff General Eduardo Oban, our service commanders present, Vice Admiral Ramon Liwag of the Coast Guard, Police Director General Nicanor Bortolome, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen. Sa panahon pong puno ng lubak na tinatahak na landas ng pandaigdigang ekonomiya at tumatamlay ang kondisyon ng kalakal at pananalapi ng malalaking mga bansa gaya ng Estados Unidos at Europa, hindi matutumbasan ang halaga ng pagkakaroon ng mga katuwang sa pagtugon sa krisis na ito. Para sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas, mas may tatawid natin sa ligtas at payapang pampang ng kasaganahan ng ating mga mamamayan kung palalakasin natin ang ating ugnayan sa mga karatig bayan. Ito ang halaga ng 3 araw na pakikilahok natin sa 19th APEC Economic Leaders Meeting sa Honolulu, Hawaii. 21 ekonomiyang nagkakapit-bisig upang pigilan ang paglawak ng pinsalang pampinansyal sa Asia-Pasipiko. 21 ekonomiyang sabay-sabay na sumasagwan tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Malawak ang sakop ng mga paksang tinalakay sa APEC. Ilan sa mga ito ay ang usapin ukol sa iba't ibang paraan tungo sa mas masusing paggamit ng enerhiya, ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagkakakitaan, at higit sa lahat, ang pagpapanatili ng matatag na ekonomiya sa riyon. Sa paglipas ng panahon, ang ugnayang ito nakaugat sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at pinapatibay ng pagbabayanihan ay lalago at magsisilbing silong tuwing may dumadagsang mga bagyong pang-ekonomiya. Higit sa lahat, ang bunga ng mga inisyatibang ipinunla sa APEC ngayong taon ay aanihin at pakikinabangan hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon kundi maging ng susunod pang salinlahi. Nakapanayam din po natin si Punong Ministro Julia Gillard ng Australia. Taos-puso tayo nagpapasalamat sa paghahandog nila ng $1 bilyong sa iba't ibang organisasyon kasama na ang Philippine Red Cross bilang tulong para sa kamakailang pagbaha sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kapwa nananalig ang ating mga bansa sa patuloy na pakikiagapay at sa mas matatag pang kooperasyon sa hinaharap. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na makasalamuha ang kinatawan ng Chinese Taipei. Naging malawak ang saklaw ng aming usapan tungkol sa larangan ng ekonomiya at hinikayat din natin silang mamuhunan po dito sa Pilipinas. Nabanggit din po natin sa kanila ang kahalagahan ng pagbubuo ng bagong mekanismo upang masulit ng ating mga OFW sa Taiwan ang pinagpapaguran nila at upang gawing makatwiran din para sa kanila ang halaga ng binabayaran nilang mga placement fees. Ano po ang habol natin dito? Ang tiyakin na ang bawat butil ng pawis ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa ay magsisilbing bukal na pag-unlad at pag-asa para sa kapakanan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam po nyo, para rin pong napaaga ang pag-uwi natin. Dahil bago tayo bumalik dito sa Pilipinas, nakasama pa po natin ang ating mga kababayan sa Hawaii. Talaga naman po, napawi ang pagod at puyat ng buong delegasyon dahil sa mainit nilang pagtanggap sa amin. Lalo pa nang malaman kong namamayagpag ang mga kababayan natin sa Hawaii sa iba't ibang larangan. Minabuti na rin po natin balitaan sila tungkol sa mga positibong nangyayari sa ating bansa at muli nating idiniin ang ating batayang prinsipyo sa tuwid na daan. Bawat takbang ng ating administrasyon ay nakatutok lamang sa pagsusulong ng interes at pagpapabuti ng buhay ng bawat isang Juan at Juana de la Cruz. Ilang oras mula ngayon, lilipat na naman po tayo patungong Bali, Indonesia upang dumalo naman sa ASEAN Summit. Bilang isa sa mga tagapagtatag ng bansa ng ASEAN
tungkulin nating mapanatili ang aktibong ugnayan sa pagitan ng mga ASEAN member states, kasama na ang ASEAN Plus 3 at iba pa nating dialogue partners. Makakatiyak po kayong nasa loob man o labas man po tayo ng bansa, ang kapakanan lamang ng bawat Pilipino ang daladala natin. Samahan po ninyo ko, isang bansa nating tibagin ang mga balakid sa daan. Isang bansa nating tahakin ang tuwid na landas. At isang bansa nating abutin ang katuparan ng lahat po ng ating mga pinapangarap. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat.